Magandang araw muli at mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa ating series na ating tinatakel. So, ang ating pong verse ay matatagpuan sa aklat ng Awit 119, verse 97. So, sabi dito, "Kung ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip." So, ang title ng ating topic ngayon ay Devotion is just like dating. So, can you imagine na kapag ikaw ay in love sa isang tao, sa babae o sa lalaki, ay yung effort na binibigay mo is hindi lang 100%, kundi talagang ibibigay mo yung buong oras mo, yung time mo kapag in love ka dun sa isang tao. So sabi doon, devotion is just like dating. Ibig sabihin, bakit kinumpara sa isang date yung devotion? So kagaya nung kapag nahuhumaling ka sa isang babae o isang lalaki na binibigyan mo ng time, sabi doon, dapat mas lalo mo na mas bigyan ng time yung devotion o yung pakipag-usap mo sa ating Panginoon. So sabi nga doon sa una nating katuruan, reading the Bible requires heart and mind. So, ito yung isa sa pinaka mahirap o talagang kinatatamaran ng mga, sabihin na natin na kumikilala na rin na Kristiyano, mas lalo yung hindi. Na yung pagbabasa ay minsan ginagawa na lang nila yung kasi requirements, pero most of the time na kung gusto mo talaga na lumago at lumalim ng lalo pa sa ating Panginoon, sabi doon, it requires heart and mind na mag-focus ka na pag-aralan yung salita ng ating Panginoon at walang anumang sasagabal sa iyo. Kasi kung ganun yung mangyayari, baliwala, hindi tatama, hindi mananatili, hindi titimo sa puso mo yung salita ng ating Panginoon. So, nonsense kung hindi mo siya gagamitin ng heart and mind mo. Number 2, sabi dito, reading the Bible results to wise decision. Alam nyo na I experienced din na dati ang dami kong maling desisyon na nagagawa, ang dami kong mga bagay na nagagawang mali. Why? Because I only trust on myself, not on the Lord. So sabi doon, reading the Bible result to wise decision. Ibig sabihin, kung tayo ay nagbabase doon sa aklat ng sa Biblia, sa bawat desisyon natin ginagawa, 100% na magiging tama yung mga desisyon na gagawin mo at matututo ka sa mga bagay-bagay na gagawin mong desisyon. So number 3, sabi dito, reading the Bible translate to life. Ibig sabihin, yung buhay natin na dati ay broken, buhay natin na dati ay walang patutunguhan, walang pupuntahan. Pero kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon at babasahin natin yung kanyang mga salita, doon itinuturo sa atin kung paano pahalagahan yung buhay na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung gaano ba talaga kahalaga o kaimportante yung buhay na mayroon tayo ngayon. And we're so blessed na we have a complete, sabi nga, meron tayong mga kompletong pangatawan, samantalang yung iba may kakulangan, pero kung titingnan mo, nagagawa pa rin nilang tumugtog, kumanta, sumayaw, mag-share ng salita ng ating Panginoon sapagkat yung heart and mind nila is buo pa. So yung sabi doon, kung gusto mong matuto sa salita ng ating Panginoon, it requires heart and mind. So hindi hadlang yung kapansanan, hindi hadlang yung mga bagay na kayang gawin ng iba pagdating sa si-share ng salita ng ating Panginoon. So reading the Bible translate to life. Ibig sabihin, kung dati pariwara ka, walang papuntahan yung buhay mo, take time to read the Bible para malaman mo ano ba yung halaga ng buhay mo at ano ba talaga yung purpose ng buhay mo sa mundong ito. Para naman po sa ating application, sabi doon, be a fully present in your daily encounter with God. Ibig sabihin, sa pakipagniig natin sa ating Panginoon, kailangan natin ihanda yung sarili natin, yung puso at isipan natin. Dahil kapag nakita mo at naranasan mo ang pagmamahal ng ating Diyos, doon mo masasabi na talagang buhay yung Diyos na lumikha sa iyo.
Doon ko magpapasalamat sapagkat nakita mo yung lumikha sa'yo. So, we need to be fully present in your daily encounter with God. So, maging handa tayong palagi sa mga daily encounter natin sa ating Panginoon. Maaaring papakita siya sa pamamagitan ng ginagawa natin, mga kasama natin, or mga nakakasalamuha natin. So, be fully present in your daily encounter with God. So, maging handa tayo sa araw-araw natin ginagawa yung pagde-devotion, pagkakaroon ng time sa ating Diyos sa araw-araw. Huwag natin kalimutan na maglaan ng oras sa ating Panginoon, higit sa Kanya. Sapagkat sabi nga, lahat ng mayroon tayo, sa Kanya yung nagmula at wala tayong dapat na ipagmula sa harapan ng ating Panginoon. So, number 2, sabi dito, be wiser than your enemies. So, bakit? Kasi kapag naging mas matalino yung enemy natin, syempre, mawawala yung focus natin, yung connection natin sa ating Panginoon mawawala at mapapalitan ng takot, ng doubt sa Kanya. Kaya, be wiser than your enemies. Na kahit anumang sabihin yan, isipin yan sa'yo, alam mong may Diyos ka, at alam mo kung sino yung Diyos na sinasamba mo, at wala silang laban doon. So, number 3, be a living translation. So, dito sa mundo, sabi nga, kailangan natin na magkaroon ng legacy o magkaroon ng, sabi nga ay masasabing, pagkakatanda sa'yo habang nandito pa at nabubuhay ka pa sa mundong ibabaw. Patunayan natin sa kanila na talagang yung pagkilos ng Panginoon, yung pagbabago na mayroon tayo, ay patuloy nating nararanasan sapagkat yung Diyos na nagligtas sa atin ay Diyos din na lumikha sa sangkatauhan, sa bawat isa, sa hayop, sa tao, sa mundong ito. Lahat yan ay iisa yung lumikha, walang iba kundi ang ating Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo. Sabi nga, the Trinity. So, matuto tayo na higitan yung halaga ng pagde-devotion kaysa pa sa pagde-date. So, lagi nating isipin na yung pagde-devotion natin is time para makausap ang ating Panginoon at pasalamatan siya, ma-recognize, at ganun din naman ay mapalapit yung sarili natin sa Kanya. So, make your devotion just like dating. So, mas pahalagahan natin yung devotion sa lahat ng anumang bagay. Sapagkat ito yung connection natin sa ating Panginoon, kung paano natin siya pinapahalagahan at kung paano natin sinusunod yung mga katuruan na tinuturo niya sa atin. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.